Magandang hapon, ako po muli si Benison Estareja. Meron tayong update regarding pa rin sa ating monitor na si Severe Tropical Storm Opong with international name na Bualoy as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Huli pong namataan ang sentro nitong si Bagyong Opong sa coastal waters of Santa Cruz, Occidental Mindoro kaninang alas 4 ng hapon at sa mga sandaling ito ay nasa may Mindoro Strait na sa may Occidental Mindoro. Sa mga susunod na oras ay unti-unting pupunta na ito sa may West Philippine Sea at palayo ng ating kalupaan. Meron pa rin itong taglay na hangin sa ngayon na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. At mabilis na kumikilos west-northwest at 35 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, itong mga kulay orange at kulay pula, associated po yan sa mga matataas na mga clouds at associated din sa mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Kaya kitang-kita po affected ng mga pag-ulan dahil kay Opong, plus ang habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas nito, ang malaking bahagi ng Luzon and western section of Visayas. At nakikita na rin natin yung improving weather conditions over the eastern sections. Kabilang na dyan ang Bicol Region, Caraga Region, and Eastern Visayas ngayong gabi. Samantala, meron din tayong nakikita mga kumpul ng ulap or cloud clusters dito sa may silangan po ng Visayas. Inaasahan yung unti-unting pagpasok nitong cloud cluster sa ating area of responsibility at posible rin magpaulan sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po natin itong i-monitor. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, nagkaroon po ng westward movements na nakalipas po na 24 oras itong si Bagyong Opong. Kagabi po, nagkaroon siya ng landfall for the first time sa may Eastern Samar, nagkaroon ng second and third landfall dito po sa may Masbate, fourth and fifth landfall naman po kaninang umaga dito sa may lalawigan ng Romblon at sa tanghali naman sa may Mansalay, Oriental Mindoro kaninang 11:30 in the morning at sa ngayon nga po ay nandito na sa may coastal waters po ng Occidental Mindoro. So malaking factor yung kanyang westward movement doon po sa may high pressure area nandun sa may North Philippine Sea. Dahilan para po maiwasan na nga Bagyong Opong yung high pressure area na yon at mas nag-westward or mas bumaba pa yung track kumpara dun sa ating inaasahan noong mga 2 to 3 days ago po. No? So na-spare sa malalakas na hangin at malakas na ulan itong malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at hilagang bahagi po ng Kabikulan. Samantala, unti-unti na nga angat ang bagyo, kikilos west-northwest in the next 24 hours and possibly within the next 12 hours or bukas ng umaga ay maging isang ganap na typhoon na muli ito. No? At unti-unti nga lalakas, possibly hanggang 130 kph hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility bukas ng umaga or tanghali. Pero pagdating naman sa lawak ng bagyo, kung mapapansin po nila, nasa 440 kilometers yung kabuang radius po niya at yung diametro halos 900 kilometers. Kaya apektado pa rin po ng malalakas na hangin itong malaking bahagi ng Luzon and Visayas, lalo na dito sa may sentro kung saan malapit nga yung bagyo, itong Mindoro Island at maging itong northern portion ng Palawan sa mga susunod na oras. At dahil dyan, meron po tayong nakataas na wind signal number 3 pa rin dito sa Occidental Mindoro and Calamian Islands sa mga susunod na oras. Mabagyo pa rin po, no, may kalakasan pa rin ng hangin, posible pa rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente at puno at makasira ng mga istruktura, lalo na po yung yari sa kahoy. Signal number 2 naman, or pabugso-bugso pa rin ang mga hangin sa mga susunod na oras sa Southern Cavite, gayon din sa buong Batangas, Oriental Mindoro, buong Marinduque, western portion ng Romblon, Cuyo Islands at sa extreme northern portion ng mainland Palawan. Habang meron naman tayong signal number 1 pa rin sa buong Pangasinan, southern portion of Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan at Pampanga. Signal number 1 din po dito sa Bulacan, Metro Manila, ibinaba na po natin ito signal number 1, gayon din ng Rizal, natitirang bahagi pa ng Cavite, buong Laguna, signal number 1, at dyan sa amin sa Quezon, signal number 1 sa ngayon. At signal number 1 din po dito sa buong Bicol Region, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, natitirang bahagi ng Romblon, northern portion pa ng mainland Palawan, at signal number 1 na rin po dito sa may Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, hilagang bahagi ng Negros Occidental at Bantayan Islands sa Cebu. So ilang areas po dito sa may Eastern and Central Visayas, tinanggal na po natin yung mga wind signals at aasahang bababa pa yung mga wind signals na merong signals 2 and 3 sa mga susunod po natin na issuance ng bulletin.
Ito naman po yung ating real-time warning patungkol sa malalakas na pag-ulan sa susunod na 2 oras o yung tinatawag natin na heavy rainfall warning, yung color-coded warnings natin. Meron pa rin tayong aasahang torrential rain sa susunod po na 2 oras sa may Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan, kabilang na po ang Calamian Group of Islands. Orange warning naman dito sa hilagang bahagi po ng mainland Palawan at malaking bahagi ng Western Visayas. Ibig sabihin intense rains at napakalakas po ang mga pag-ulan for the next 2 hours. Habang yellow naman, yellow warning, heavy rains naman hanggang mamayang alas 7 sa may Negros Occidental, southern portion of Quezon, at dito rin sa buong Batangas. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at lagi makapag-coordinate sa mga local government units for possible evacuation. Posible rin po yung pag-apaw ng mga kailugan po doon. Ito naman yung isa pa nating 24-hour rainfall forecast naman po ito. In a span of 24 hours, ito yung mga posibleng magkaroon ng mga significant na ulan. Hanggang 200 millimeters o yung ganong karaming ulan, posibleng magdulot po ng mga pagbaha sa maraming lugar at pagguho din ng lupa. So hanggang bukas po yan, dito pa rin sa malaking bahagi po ng Mimaropa at magi dito rin sa lalawigan ng Antique. Habang posible rin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan hanggang bukas ng madaling araw. Isabela, Aurora, malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Bataan, dito rin po sa may Marinduque, natitirang bahagi ng Western Visayas at Negros Island. Ito naman yung babala po sa gale warning or dun sa malayong bahagi po ng karagatan, malayo sa Pampang, no? Posible hanggang 11 meters. Imagine po yan, nasa 3 palapag na mahigit na gusali pong mga pag-alo ng aasahan. Sa mga baybayin po, malapit sa Bagyo, kabilang na ang baybayin ng Batangas, Cavite, Occidental and Oriental Mindoro, gayon din sa Romblon, southern coast ng Quezon, northern coast ng Palawan, kabilang na ang Cuyo at Calamian Islands. Ngayong gabi po yan, pero eventually po bukas, sa paglayo ng Bagyo, mababawasan yung taas ng mga pag-alon. Habang posible pa rin po, mamayang gabi hanggang 4.5 meters o nasa 1.5 palapag ng gusaling mga pag-alon. Dito po sa baybayin ng Zambales, Bataan, magi dito rin sa Metro Manila tonight, northern coast of Quezon, kabilang ang Polillo Islands, baybayin ng Catanduanes, Camarines Norte, northern Camarines Sur, buong Masbate, kabilang ang Ticao and Burias Islands, at sa mga baybayin pa rin ng Aklan, Capiz, and Antique, dahil pa rin sa epekto ng bagyong Opong at ng hanging habagat. At kung pag-uusapan naman po natin ay yung mismong coastal communities, no, hindi po ito yung sa malayong parte ng karagatan. Ito yung malapit na sa ating karagatan, storm surge warning or daluyong ng bagyo. Posible po ang hanggang 3 metro dito sa western portion ng Aklan or western coast, northern coast of Antique, buong Batangas, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro hanggang 3 metro sa mga susunod na oras, Romblon at Calamian Group of Islands sa northern Palawan. At posible rin po ang 1 hanggang 2 metrong mga daluyong dito po sa Aklan, natitirang bahagi ng Antique, maging sa may Batangas and Bataan, Cavite, Masbate, Metro Manila, at dito rin po sa ilang bahagi pa ng northern Palawan, southern portion or southern coast of Quezon, at timog na baybayin po ng Pampanga at Bulacan. So lagi makapag-coordinate sa inyong mga local government units for possible evacuation kung kayo po ay nakatira sa mga coastal areas. Aasahan din po ang mga pagbugso pa ng hangin hanggang bukas, epekto nitong si Bagyong Opong plus the southwest monsoon. Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental and Misamis Oriental, Camiguin, Caraga Region and Davao Region, meron pa rin pabugso-bugso ng hangin at mostly galing na po ito kaya habagat at ay kay Bagyong Opong po. And then by tomorrow, buong Luzon and Western Visayas, meron pa rin pagbugso ng hangin, dulot na lamang ng habagat dahil nakalabas na ng ating PAR itong si Bagyong Opong. At meron po tayong TC Threat Potential Forecast, ibig sabihin meron tayong potential na bagyo sa loob ng 2 linggo. Yung ating possibility of forming another bagyo within the next 3 to 4 days, maliit lamang po, no? However, sa mga unang araw ng Oktubre, posibleng may babuong low pressure area sa may silangan po ng Visayas sa loob ng ating area of responsibility. And the first few days of October, kikilos po ito palapit dito sa may Luzon. Then pagsapit naman ng October 3, that's Friday, hanggang sa early next week,
sa mga unang araw pa rin ng October. Posibleng tumawid itong low pressure area or potential na bagyo dito po sa may Luzon at maapektuhan directly ang northern and central portions, kabilang na rin ang Metro Manila, posibleng may mga pag-ulan dyan. Pero posible pa rin po na mabago yung senaryo natin regarding dito sa ating TC threat forecast. No? Lagi po tayo magantabay sa mga pagbabago, sa mga mabubuong potential na bagyo sa ating bansa. But for the month of October, posible pa rin ang 2 hanggang 3 bagyo. At sa mga nagtatanong naman po kung ano magiging taya ng panahon over this weekend, dahil sa paglayo ng bagyong Opong simula po bukas ng madaling araw, inaasahan pa rin na mayroong mga lugar na lamang po na mayroong kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Itong mga nasa west side, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan, posible pa rin ang kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, improved weather conditions, not necessarily lahat ng lugar dito sa Luzon ay magiging maaraw. No? Mababawasan drastically yung mga pag-ulan natin, partly cloudy to cloudy skies. Merong mangilan-ngilan po na magkakaroon ng maaraw na panahon at mainit na tanghali, nasasamahan pa rin ng mga localized thunderstorms. Gayun na rin po ang malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao, magpapatuloy pa rin yung fair weather conditions dito po sa bahagi ng Mindanao. Then sa Sunday po, mainit na easterlies naman ang sasalubong sa malaking bahagi ng bansa. Ito yung hangin galing sa silangan, mainit, so ibig sabihin, ideal na muli yung pamamasyal no, at yung ating mga outdoor activities pagsapit po ng Sunday throughout the country, but make sure pa rin na meron dalang payong for possible isolated rain showers or thunderstorms. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Next update po natin ay mamayang alas 8 ng gabi. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.